good day guys, good day Sir Sena, and this is our topic for today. Kabataan Pag-asa ba ng Bayan o Kabataan Pag-asa ng Bayan, Myth or Reality? And this is group 2. So here, meron tayong reality and myth thing. So una sa lahat, totoo pa rin ba or myth na lang yung kasabihan ni Dr. Jose Rizal na kabataan pag-asa ng bayan? So let's go to myth thing. So, yeah. So, para sa akin yung nagiging yung kasabihan, double na kabataan na ba pag-asa ng bayan na sinabi ni Rizal. Kasi nga, kung titignan natin sa point na ang pagiging pag-asa is hindi siya nagiging applicable dahil lang sa edad or dahil lang sa isa kang kabataan. Kundi, ang pagiging pag-asa ng bayan is hindi nakikita doon sa edad, kundi kung paano ka makakaserve doon sa society. Hindi siya appropriate. So, yung sinasabi ni Dr. Rizal yung kabataan ay pag-asa ng bayan. So, sinasabi niya dito na yung susunod na henerasyon yung magdadala sa amin sa paglago. Ngunit, hindi naman natin masasabi lahat ng kabataan. Kasi, yung turn na lahat sila ay may magagawang pagbabago sa aming bansa. May ilan meron, pero may ilan din na hindi. So, naniniwala ako na reality yung sinasabi ni Dr. Rizal. Kasi, gaano man batang isang tao, ang mangyayari nito, tatanda sila, at sila yung magdadala sa atin lahat sa pagbabago ng ating bayan. Depende sa paano yung magiging ambag nila paglaki nila. Kasi, hindi naman sabi natin sa base sa edad, pero at ito is an is yung kabataan yung susunod sa atin is lumalik. Mga nagugulang natin, di ba? Ang susunod sa kanila is tayo. Tayo yung susunod sa kanila. So, syempre, ano yung magiging ambag natin? Ano magiging lumalik sa panahon natin ngayon? So, yun na. Okay. The next question. Yun nga. May maganda nga bang dulot yung modernization sa panahon natin ngayon, lalo na para sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. So, ano nga ba yung influence ng media sa mindset ng mga kabataan? And, paano yun sa mga, may good thing rin ba yung media or modernization pagdating sa mga bata na magaling na mag-negosyo ngayon sa resources available sa kanila? So, sinabi nga dito niya, dahil sa modernization, marami tayong information or sa paglago ng ating technology, pagkakaroon ng ating mga more information access to information. Maraming bata ngayon yung nagkakaroon ng malaking benefits talaga. So, dahil nakikita natin sa 4 years old, 5 years old, ang galing na mag-English, kahit ako na nag-Australia. So, alam nila paano mag-handle ng cellphone, paano mag-program. May mga bata na napakagaling mag-handle ng technology. So, hindi tulad natin kung malikot yung kamay. Malikot yung kamay, napakagaling. One time yung pinakita ko sa internet na bata na ang galing niya magkalikot ng computer. Ang ginawa niya lang, sabi ng mama niya, anong ginagawa mo? Tapos nakita niya yung anak niya, disassembly yung laptop. Tapos sabi ng mama niya, ano yan? So sabi niya, gusto niya daw taasan yung program yung laptop. So sabi ko, wow, asking mo. Then sa information na nakalat ng bata niya, malaki yung impact sa kanya. Pero hindi naman natin ito masasabi na lahat mag-meeting, diba? Na-influence ng technology. Katulad ngayon, ang daming batang nagkakabisyo sa internet, addiction, napaparin yung balita na yung halos whole day na naglalaro sa internet, sa cellphone, Roblox, ML, ML, sa Facebook, kung ano na pinang-post. So, sabihin natin na mayroong dalang pabuti at saka mayroong din sa tapos na dala ng pag-modernize ng ating technology. So, yun nga, katulad na sinabi mo, meron din benefits and meron din mga disadvantages yung dala ng modernization and then yung paggamit ng mga gadgets. So, yun yung pasok niya doon. So, yung sa benefits, kagaya ng
yun nga, yung mga bata nowadays na parang pagagaling na gumamit ng mga computers, ganyan. So, para sa akin yung disadvantages ng is, yung paggamit ng mga gadgets is parang nagiging siya ginagamit ng mga magulang nila. Yung bata is video maliit pa, 4 years old. So, in order para pakalmahin or paghahain yung bata is inahayaan nila. So, is bawal talaga sa bata iba kasi yung radiations nga ng cellphone is sobrang lakas. So, possible nga na bata pa lang is makapagsalamin na siya, di ba? So, yun, disadvantages yun ng technology and modernization. Bakit nga ba mahalaga yung tamang paggabay sa mga kabataan natin ngayon para sa magandang kinabukasan ng ating bansa? So, bakit nga ba mahalaga yung paggabay ng isang magulang sa kanyang anak para hindi siya tumaliwas sa tamang dadaanan niya, di ba? Para may matulungan siya sa atin. So, sige. So, ayun, para sa akin, kailangan talaga gabayan yung bawat mga kabataan kasi na, masyado nang prone yung accident ngayon sa panahon natin ngayon, di ba? So, ang mga kabataan ngayon, kapag hindi masyadong nasasabihan ng discipline ng mga parents is, madalas sila yung mga kabataan na nagiging bullies ba, ganyan, di ba? So, kapag hindi sila masyadong nadisiplina na parang kaya na lang i-under lahat. So, yun nga, para sa akin, kailangan talaga ng attention, disiplina talaga ng parents sa mga Tapos, pansiguran din, yan sa mga yung mga bata sinailing na gagawin ng magulang, madalas yan yung mga bully sa school eh. Yung mga bully sa school, hindi naman natin kung ano parang may bully, masakit. Kaya, yan. Dapat talaga, kailangan talaga na gabayan yung mga bata natin kasi para natin sa kanila, para hindi na sila bumalik o baka nakalandas kayo sa ganung lugar. Kasi ito na sa ating nabalitaan, yung 4 na bata binubulig isang yung gabi na, balik araw. Yan sa may bungkal? Oo, yun. Sinasabi nila na yung magulang, yung tahanan, yan yung unang guro. Yung unang na nagtuturo sa bata kung yung tama siya. Sabihin natin na kung ang ating society, wala silang magulang lang, yung paglaki ng bata, hindi pa rin talaga maapektuhan pa rin yan. Kasi, di ba, nandiyan yung mga kaibigan, barkada, yung naapektuhan talaga sila. Kahit anong gawin ng mga magulang. So, ang mga bata talaga Madaling maapektuhan. So, hindi lang ito trabaho ng magulang, trabaho din ng ating gobyerno at ng ating society. Lalo sa talaga ng So, next naman is, anong role sa tingin niyo yung magagampanan ng kabataan natin ngayon? Sila ba yung mangunguna sa pagsundan o sila ba yung mangunguna sa pagsilip ng sa ating society? So, yung napakalaki yung role ng bata sa mga may generation o yung mga bagong generation. Sila ba yung magagampanan? Sila talaga kasi pwede kung sabihin natin na napaka-pangit ang generation ngayon, sila yung magdadala ng ating society, ng ating bansa sa susunod na sige. Marami pa rin naman kasing marami pa rin mga kabataan talaga na kahit siyempre, influensya sa paligid natin, na hindi nagpapatawag sa influensya, focus pa rin sa kung nila. Napapansin ko kasi marami pa rin talaga focus pa rin sa kung nila na may gusto silang karating at mga patunayan.